Sa mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga ka-Logic. Ako po ang inyong lingkod, Doc Neil. At halika kayo at ating alamin ang katotohanan sa likod ng paglalagay ng abo sa katawan. Tulad nga ng naitakel ko na napaksa, mga kautusan na hindi tayo sakop, ay ito na naman ang walang kabuluhang ginagawa ng mga tao na hindi naman recognize ng Panginoon. Pagkos matutulad pa kayo sa mga pariseo na hipokrito o pakitang tao ang ginagawa. Hindi ko naman kinakalaban yung isang sekta na gumagawa pa nito, pero ayon sa natutunan ko sa pag-aaral ko sa Biblia, ay kinakailangan ibahagi ko naman yung mga nabasa ko doon at mga natutunan nga. Basahin natin sa aklat ng Mateo 6, 16 hanggang 18. Ito ang sinasabi: bukod dito, pagka kayo'y nag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapanglaw na muka, sapagkat kanila pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa 17, datapwat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong muka. Sa 18, upang huwag kang makita ng tao na ikaw ay nakaayuno, kundi ng Ama mo na nasa langit, at gagantihan ka ng lihim. Yun po ang nasasabi. Biblia po ang nagsabi niyan, hindi ako, binasa ko lang. Para sigurado kayo, ay tingnan nyo sa inyong mga Biblia. Noon kasi ang tao, para ipakita sa Panginoon na sila ay nagsisisi, ay nagbubuo sila ng alabok sa ulo nila hanggang sa buong katawan, upang ipakita sa Panginoon na sila ay madumi. Sa 2 Samuel 12:16, dito nagkasakit yung anak ni David kay Bathsheba, na dati namang asawa ni Urias na kanyang kawal. Ito nga ay si Urias nga ang ginawa nga nito si David, ay inutusan niya yung kanyang namumunong kawal na ito ay ilagay sa unahan. Kasi noon, pag ikay nasa unahan na sa labanan, ay itaya mo na buhay mo, malabo na maligtas ka dyan. So yun ang ginawa niya. Kaya niya ginawa yun dahil nga nang makita niya si Bathsheba, pinakuha niya to at sinipingan at nagdalang tao. So yun ang nangyari doon. So ang nangyari nga ay nang lumabas na yung bata at si Urias ay namatay nga sa digmaan, ay naging asawa niya na si Bathsheba noon, ay nagkaroon naman ng malubhang sakit yung bata, at ito nga ay binigyan ng Diyos dahil sa ginawang hindi maganda ni David. So isinilang yung bata, nagkasakit. Kaya ang ginawa ni David ay nagsuot siya ng saklot o tela ng sako. Inubad niya yung pagiging damitari niya. Tapos nagpakarumi-rumi siya, umiga siya sa kalsada. Kung isang araw siya doon, gano'n. Tapos nilapitan siya ng kanyang kawal na, Panginoon, sabi, patay na po yung bata. Pagkarinig noon, tumayo na si David at inubad niya na yung tela niya. Tapos tinanong pa nga siya ng kawal, Panginoon, ba't tumigil na po kayo? Sumagot si David na, para ano pa, wala na yung bata. So yun, di ba? Baga kasi noon, di ba, parang iyon yung bayad doon sa ginawa ng kalokohan ni David, na kinuha niya si Bathsheba at saka inayaan niyang mamatay sigurado yung si Urias o si Urias, ganyan. So sabi ko, sa mga hindi nakakaalam din kasi sa inyo, no, si Solomon naman ay anak naman din ni David kay Bathsheba. Siya naman yung sumunod na dun sa namatay na bata na yon. So kumbaga, doon lang sa nauna, pinakita ng Diyos yung galit niya kay David, at
pinatawad naman din nga ito dahil nga sa ginawa na pagbubuhos ng dumi sa katawan. Baga, ng time na yon, malaking pagkababayo na isa kang hari tapos lalagyan mo yung sarili mo ng madumi. Ganyan. Tapos meron pang isang istorya, no? Sa Nineve, kung saan si Jonah ay pinapunta doon ng Panginoon para sabihin na gugunawin na ng Diyos yung Nineve. Kasi siguro ito yung Nineve na tulad na rin to ng Sodom at Gomorrah na umabot na mula hanggang langit yung kademonyo ng mga tao ron daw. Ganun. Ang Nineve, nung unang panahon ay para maihahambing natin sa kalagayan sa Tondo noon. Pasintabi sa mga taga-Tondo, hindi naman natin para sirain yung lugar nyo, pero siguro naman ninyo na may mga istorya dyan ng tulad nga kay Asyong Salonga at yung iba pang mga nag-ari-arian sa lugar na yan. So pinapakita lang dati dito yung kung gaano nakakatakot din yung lugar ng Nineve noon. Kaya alam nyo, si Jonah noon natakot pa diba? Kaya umiwas pa nga siya, pumunta siya na sa Tarsus. Kaya naanin nyo doon yung sa Tarsus yung istorya na siya nilunok ng isang isda para ibalik doon sa Nineve. So, ginawa naman ni Jonah yun. Nangaral siya sa kalsada. Tinatakot siya ng mga tao. Pero nangaral siya doon ng 40 araw. Sa pangangaral niya yun, nakaabot yun sa kahari ng Nineve. At naniwala ito. So ganoon din, kagaya ni David, hinubad nyo rin yung kanyang pagiging hari at nagsuot din siya ng saklot o yun yung tela ng sako. At ipinag-utos niya sa lahat ng tao na gawin yon. So nangyaring yun, nakita yun ng Panginoon. Kaya nang ginawa niya, hindi niya na tinuloy yung kanyang plano na gunawin yung Nineve. Dahil sa pagbababang loob nila na paghingi nila ng tawad, ay hindi na yun ginawa ng Panginoon. Amazing! Pero yung pong ganong kalakaran ay noon lang umiiral. Pero sa panahon ngayon, na binayaran na ni Jesus yung ating mga kasalanan, hindi na para gawin natin ang sarili natin na kahiyaya. Sa harap ng marami, imagine, meron ka lumagpas lang na lipstick, alam sa mga babae, di ba nakakahiya na? Tapos, pagpapalagay ka ng abo sa noo. Ang mahirap, napapagpakitain na kayo, nagagawa pa kayong katawa-tawa ng mga namumuno sa sekta nyo. Hindi po ako nagsabi niya, no? Nasusulat po yan sa Biblia. Nagbibigay naman po ako ng mga bersikulo. Basahin nyo, hanapin nyo, at para mapatunayan nyo na hindi gawang kwento lang itong aking sinasabi. Ngayon, iiwanan ko kayo ng isang katanungan na bahala na kayo kung kanino kayo maniniwala. Sa kautosang ginawa ba ng tao o sa kautosang Diyos ang gumawa? Muli po, isang mapagpalang araw po ulit. Salamat. Paalam.